nangyari sa explanation na ombudsman na 4 million lang yung paid up capital, tapos nagkaroon ng investment na 886 million initial, na binili yung stocks na yon, 330 million shares, na tumaas ng umabot sa 21 billion. Again, we're just talking one person here. And this is Tambaluslos. Pero sobrang kawawa ang bayan kong minamahal. Dumudugo ang aking puso. Hindi, totoo yun. Mga kababayan, dumudugo yung aking puso pag nakikita ko yung mga kababayan ko na kung pwede lang kung ipasuka lahat kay Satanas sa kanila lahat na magnanakaw yung multi-billion. Alam mo, ang ganda-ganda ng Pilipinas, kung lahat ng pera, lahat ng budget, mapupunta sa inyo. Yes, hello mga palangga. Ayan, usapang korupsyon pa rin ng mga bangag ang tuloy-tuloy na nating busisiin. Okay, so syempre, ang starting pa rin sa ating mga balita ay ang pamilyang Kawatan. Marcos Romualdez Araneta, ang pamilyang Kawatan. Although wala tayong tiwala sa ombudsman, dahil nga sabi natin, hindi lang sinabi pala natin, alam nyo lahat na magkakasabwat sila. Eto na, hinihimay-himay na ni Bonjing Remulla, etong mga nakaw na yaman, di umano ni Tambaluslos. Sabi ko nga kanina na nagpaalam tayo, ay nako, gawa-gawa na naman yan. I mean, wala naman patutunguhan yan. Hindi naman nadadali niya sa Sandigan Bayan. Pero sabi ko nga, ano man title natin? Imagine nyo, 4 million ni Tamba, naging 21 billion pesos. Alamin natin ang balita, paano nangyari yun. Right? Alright. Actually, ito from 4 million pesos na paid up capital na ginamit ng kumpanya na according sa ombudsman, okay, na ito ay hindi may paliwanag or dummy or whatever, paano ba nila may papaliwanag to, kahit elementary, mga kababayan, ay kitang-kita kung paano lumobo ang ganitong pera. Okay? So, from 4 million pesos na start-up capital ng kumpanya, okay, bumili si Tambaluslos at ang mga kasabwat niya, ayon sa ombudsman, ng 886 million worth of shares. Nakalaunan, like 3 years, naging 21.6 billion. Okay? So, ayon sa news na binabasa natin, okay, ito ay DigiPlus deal na di umano ay pinagkitaan ni Romualdez o ni Tambaluslos. Nakakabigla, I mean, hindi na ito nakakabigla. Hindi na ito, mga kababayan, nakakagulat dahil ito talaga ang laro sa bangag administration. Alright? Nakakagalit, nakakagigil dahil sa kabila ng mga pagnanakaw nila, mukhang wala talagang hustisya sa ating bayan. Alright? Paano naging 21 billion? Okay, ang 4 million na capital, and from 4 million paid up capital for that company, nag-invest ng 886 million, okay bago mag 21 billion, nag-invest muna, okay, si Tambaluslos ng 886 million pesos from that company na Clear of Springs ba ang pangalan? Then, mga kababayan, hindi maipakita kung saan galing yung pera. Right? Sabi sa balita, eto. So, nagkaso ng supplemental complaint ang ombudsman at ang naghain ay special panel of investigators ng Office of the Ombudsman Jolol na si Remulla, na alam naman natin magkakasabot yung mga yan.
Laban nga dito kay Tambaluslos at sa iba pang mga kasabwat daw ni Tambaluslos ang kanyang abogado. So yung complaint is ganito. Ito yung allegation, di ba? Plunder, graft, bribery at money laundering. At ngayon ay pinag-aaralan daw nila, preliminary investigation, chuchu. Sabi ko nga, later on, baka na mamaya wala na naman probable cause niyan at ma-absuelto na naman si Tambaluslos kasi I believe hindi pa na-freeze yung kanyang account, right? Kasi dapat ma-freeze na yung kanyang account. Para mapigilan ang pag-transmit, pag-transmit ng mga pera sa offshore accounts kung meron man. So sabi ng ombudsman, okay, ang isang kumpanya na tinatawag na, hindi pala Clear Offspring, Clear Spring Holdings, okay? Offspring kasi, no? Clear Spring Holdings Corporation, ito na, ang bumili ng 330.6 million shares ng DigiPlus Interactive Corporation noong 2022. Okay. Tandaan ninyo, ang paid-up capital ng kumpanyang ito is only 4 million pesos. Then, based dito sa binabasa nating artikulo 4.4, hindi, walang 4. 330.6 million shares, right, ang binili noong 2022 na nagkakahalaga ng shares to 886 million pesos. Okay? Ang total of shares, 330 million. Ang halaga ay 886 million pesos. Bakit kamo? Kasi ang halaga ng per share o bawat share ay 2.2 pesos and 68 cents. Alright? Now, after 3 years, okay, 22, 23, 45, okay? Itong isang ngayon, after 3 years daw, yung DigiPlus ay ang isa sa pinakamalaking winner sa Philippine Stocks Exchange. Umakyat ang presyo ng stocks hanggang mahigit 65 pesos. Bawat share sa pinakamataas na rate during that time. So from 2 pesos, naging 65. Okay, noong 2025. Kaya gano'n na lang daw yung valuation ng dating 866 million pesos na ininvest ni Tambaluslos at mga kasabwat niya doon sa company na may paid-up capital lang na 4 million. Kaya umakyat sa 21 billion based doon sa documents. Right? So, ang explanation dito, almost 24 times ang pagtaas, okay, o paglago ng investment ni Tambaluslos. Pero mga kababayan, ang malaking katanungan dito, sino ba talaga yung may-ari nitong Clear Spring na ito? Alright? Dahil ayon kay Bonjing Remulla, itong kanyang supplemental complaint, hindi daw independent company ang Clear Spring. At sa halip, inaangkin ng reklamo na isa lamang itong nominee vehicle na ginagamit umano upang magmay-ari at magtago ng mga assets na sinasabing beneficially owned ni dating House Speaker Martin Tambaluslos Romualdez. Okay? So yun ang aligasyon ni Bonjing na utos ni Satanas. We don't know kung talaga ba nag-aaway sila. We don't know kung talagang ito ay isasama lang talaga. Well, we all know na isasama ito sa SONA, pero ang question natin, pananagutin ba? Right? Thank you sa Jewel, okay? Galing sa, okay? Ano tawag dito? Ano sabi dito? Galing mag-explain. I am sure, ay ibahin na naman ni Bonjing ang explanation. Okay, tingnan natin. Ngayon, alright, tingnan natin palangga. Jico, thank you. Alright. Channel 167, thank you for sharing and like. Ang question natin dito, ang sabi ng mga investigador ni Bonjing ni Bangag, yung paid up capital ng Clear Spring ay only 4 million.
Alright? Mga buhaya, magorgor na sila sana. O nga eh. 4 million lang daw. Kaya nga ang tanong nila, bakit nakabili ng investment na nagkakahalaga ng 886 million? Sabi ko nga, kahit kinder dito, di ba, na marunong mag-addition, okay, meron kang 4 million na like as a business person, 4 million lang ang puhunan mo, paano ka nakabili ng 886 million na halaga ng investment? O let's say equipment, so kung ano pa man. Okay? Paano nila maipapaliwanag? Right? Paano nila maipapaliwanag? Saan na naman ito nakuha itong 886 million? Which is yun now, iniimbestigahan nila saan nanggaling yung pera. Well, alam naman natin, di ba? Expose ni Zaldico ay mali-maletang pera ang deliver kay Tambaluslos. Pero ang question, bakit si Tambaluslos lang ang gustong tutukan ng ombudsman? Nasaan yung delivery ni Sandro Marcos? Na mali-maleta na sinasabi ng 22 Brave Marines. O yung isa lang na nagtistigo actually. Nasaan ang mali-maleta ni Zatanas? Ni Bangag? Bakit si Tambaluslos lang ang pinipiga nila? Which is dapat talaga. Dahil alam naman natin na ang mastermind, mga kababayan, ay si Bangag. Ayon sa financial statements, sinabi umano na may loan mula sa Hong Kong. Alright? Pero sabi naman ng ombudsman ng mga Bangag, then wala daw nakitang loan repayments. Yun na nga, walang paper trail. Wala din daw interest expense. Walang interest payable, 'di ba? Wala kang makikitang transaction na nagpalitan kung nangutang ka ng 886 million, 'di ba? Kung kanino kang kisyoda nag-loan, sa bangko o kung cash man binigay sa iyo, saan mo dineposito yung pera? Saan nag-in and out ang pera? Right? Kaya sinasabi ng ombudsman ng mga Bangag, sila na naggagaguhan dito, dahil mayroon daw serious doubt sa pinagmula ng pondo para ipambili ng shares. Yan, mga kababayan. Kasi ang Clear Spring ay may pareho pa daw office sa Makati na ginagamit din ng law firm ni Attorney Jose Raulito Paras. Ito yung kasama sa kinasuhan na abogado ni Tambaluslos. At based sa complaint, okay, halos daw lahat ng paid-up capital ng company ay nanggaling sa partner ng nasabing firm. Alright? So, isa rin ito sa mga circumstance na ginagamit ng ombudsman upang suportahan ang kanilang aligasyon ng nominee arrangement. Alright. So, balikan natin yung shares, okay? Doon sa pagbili, yung bentahan naman ng shares this year. Alright? Ngayon, nung Feb this year, nagbenta ang Clear Spring ng 113.12 million shares. At isa sa bumili ay si businessman Eusebio Yossi Tangco. Okay? So, bumili siya ng 63.12 million shares sa presyong 16.40 bawat share. So, halos nagkakahalaga daw ito ng 1.04 billion pesos. Ay, nako. So, humigit kumulang, okay, ang natira na lang ay humigit kumulang 50 million shares ay naibenta na rin. But based on the disclosures, okay, hindi daw tinukoy kung sino yung ibang mga buyers. Bakit sekreto lahat? Right? Hindi natin alam saan galing ang pera. Sino ang buyers? Diba? Hindi po pwede yun. Nasekreto lahat. Well, alam naman natin talaga. Alam na natin na talagang walang patutunguhan ang bangag government at ang mga kasabwat nila. Imagine we're just talking with one person. With Tambaluslos. Siya pa lang Wala pa yung 300 plus, 400 plus, 1,000 plus ka tarpulano. So, sinasabi dito, mga palangga, alright, based daw sa public records, okay, ano sabi niya? Sabi
Wala pa actually wala pang allegation at this point in time kung meron daw mali doon sa ginawa ni Yossi Tanco sa pagbili niya ng shares. But based sa public disclosures, okay, sinasabi niya ng investment ay bilang pagpapakita daw na ng tiwala sa pagpamamayagpag o paglago nitong DigiPlus. Yan ang sinasabi dito. Ngayon, ang sinasabi ni Romualdez ay dinideny niya ng bonggang-bongga. Siyempre, kailan naman aamin yun kahit pitikin mo yung itlog, hindi talaga siya aamin, di ba? At sinasabi niya, hindi na siya papayag na gawin siyang scapegoat. Di ba sinabi niya yun, hindi siya papayag na mag-isa lang siyang haharapin itong mga akusasyon sa kanya, bibit-bitin niya lahat. Parang ganun yung konteksto. Now what? So ayon naman, okay, ayon naman sa kanyang mga abogado, handa silang harapin, magboboses nga tayo, handa silang harapin ang anumang kaso at ginigiit nilang wala pang ebidensya na magpapatunay sa mga paratang. Oh. Sabi ko nga, kahit pitikin mo itlog, kahit bitayin mo yung mga jotang genimis na yan, hindi talaga sila aamin. Now na nang sinabi ni Ombudsman Crispin Remulla na malapit na pumantay ang paa, na very close na ang paghahain daw ng plunder charges. Very close, sabi ko. Ang tagal yun ang sinabi yun Malapit na, last year pa yun. Okay? Sabi pa ni Remulla, kailangan maging matibay ang kaso dahil inaasahan nilang magiging mahigpit ang legal na labanan. Chuchu-chuchu. Ganun din ang sinabi nila sa ICC. Na-freeze na ba ang account ni Tambaloslos? Yan yung katanungan. Na-freeze na ba yung account? Wala pa, diba? Kailan ba hinatulan si Tambaloslos? Kailan ba siya na-convict? Kailan ba nagdesisyon ang korte natin dyan? Kung sino mang kadyotahang korte. Puro reklamo. Kasi walang hustisya sa ating bayan sa panahon ni Bangag. So lahat ng mga pangalan dyan sa supplemental chuchu complaint na yan, mga ano pa yan, mga inosente pa rin sila. Kasi hindi pa sila convicted at wala pang, punta mo tayo sa probable cause. Wala pang probable cause. So meaning, after that jutang genimis investigation ni Remulla, ni Bonjing, after na nasabi niya, okay, binusisi namin ang mga papel, chuchu, ay nakita namin, meron naman pala transaction si Bonjing, si Tambaloslos, nagkahalo-halo na. Si Tambaloslos, naghiram pala ng pera sa ganito, sa ganyan. May forward pala silang paper trail or documents na yung kanilang company na Clear Spring from 4 million pesos na paid up capital, meron palang 880, itong 886 pala, ay dumaan pala sa ganito, sa ganyan-ganyan. So, legal pala, legitimate pala. So, absueldo na naman ang Tambaloslos. Magtitiis nga lang muna siya sa mga mga bato sa kanya sa social media. Siguro, tiis ka lang muna. Kasi kailangan ng pinsan mo magsona-sona. Mag-alpot-alpot si Bangag para lang may masabi, para walang kapakapatid, walang pinsan-pinsan. So, pagtsagaan mo lang muna, i-clear ka rin namin. Di ba? Yun ang ginawa nila last year. Even si Charis. Nagpalipaliwanag, di ba? Nagpumunta sa ICI. Ano nangyari sa putang ng ICI na yon? Nailabas ba sa publiko kung anong mga pinag-usapan nila doon? Puro kasinungalingan, mga kababayan. Ang malaking tanong, kahit elementarya ka, paano nagkaroon ng kapasidad ang isang ang isang kumpanya o grocery, sige, para mas maintindihan natin. Kasi medyo technical ito sa ibang mga kababayan natin na hindi naman familiar sa mga stock market chuchu na yan. Ako, I know a little bit, pero, hindi ganun kagaling. But anyway, parang ganito yan. Si Aling Nena nagtayo ng tindahan. Ang capital niya, 4,000 pesos. Okay? 4,000 pesos. Diba? Nakita mo si Aling Nena, may bagong tindahan si Aling Nena. Okay? We're talking siguro 30 years from, back, 30 years back. Okay, 4,000, diba? Noong unang panahon, pwede ka na magtindahan. After 2 days, after a week, nakita mo si Aling Nena, yung grocery niya, puno na puno yung mga truck nagdi-deliver.
'Di ba? Nagde-deliver talagang grabe ang tindahan ni Aling Nena. Tindahan ni Aling Nena. Ano, puno-puno, ang dami niya. Ang dating binibenta ni Aling Nena, uling kahoy lang at tuyo o mantika. Then nagkaroon na siya ng mga bigas, mga, yun nga, mga bulto-bulto na and everything. Magtataka ka, saan naman to kumuha si Aling Nena ng puhunan? Yung pala si Aling Nena ay may kasabwat sa Bureau of Customs na ninanakaw pala yung mga bigas doon. Di ba? Nakonek ko talaga. Yung pala si Aling Nena ay kasabwat ni Satanas na nagnanakaw doon sa Bureau of Customs yung mga smuggled na mga bigas pala nilagay ni Aling Nena sa kanyang tindahan. Ang mga mantika na imported galing ng Europa, nandiyan, I'm just giving you an example para maintindihan natin. So magtataka ka, 4,000 lang ang declared na capital ni Aling Nena, tapos bigla siya nagkaroon. Saan naggaling? So naggaling pala sa pagnanakaw doon sa Bureau of Customs dahil kasabwat ni Satanas yung mga container van doon na supposedly i-deliver, ninakaw nila. Right? Ganyan yung nangyayari sa explanation na ombudsman na 4 million lang yung paid up capital, tapos nagkaroon ng investment na 886 million initial, na binili yung stocks na yon, 330 million shares, na tumaas ng umabot sa 21 billion. Again, we're just talking one person here. And this is Tambaluslos. Right? Sabi ni Barkadahan, ngayon, corned beef na ang tinda, imported pa, haha. Correct. Akala ko yung corned beef, no? Yung mga spam, nakapagbagyo, yung panahon ng mga dilawan, ang ginawa naman ng mga hayop na yon, yung mga donation sa, for sure, ginagawa pa rin ng mga bangag na yun. Yung mga donation coming from US, kung saan-saan, pinapalitan nila ng delata, right? Ay, delata ng sardinas. Yung spam na sana makarating sa inyo, yung mga Hereford corned beef, masarap yun. Di ba? So, pinapalitan nila ng sardinas na malalansa. Parang ganito. Di ba? Parang, well, actually, magkaiba. Barkadahan, magkaiba. I'm just saying, mga kawatan lang talaga sila. So now, mga kababayan, here's another thing. Okay? Nakapagod na nga ito palang puro ng pangawat yung pinag-uusapan natin. Although naulat na ito, okay? Alright, here's another thing. Mga kababayan, inimbestigahan pa daw ang 472 million pesos luxury villa sa Spain ni Tamba. Alam mo, inilabas na ito ng media. I think, kung hindi ko nagkakamali, last year. Pero bakit ngayon lang nagngaw-ngaw si Remulla? At ang bangag, okay? Polo matches ng anak ni Tambaluslos nag-lead, okay, para makita o ma-link ang questionabling 407 nabubulol na sila, wala nyo sa galit, 472 million luxury villa sa Espanya, Spain. Alright? Nasa Soto Grande, yes, Cotton Fin. Alright, so, from that billion investment sa DigiPlus, na we're talking about 886, din naging million, din naging 21 billion, hindi pa nagtatapos to palangga. Tinga pa lang ito, tinga pa lang ng pagnanakaw. Then itong villa sa Spain, mga kababayan, ay pagmamay-ari, umano, sabi ni, hindi na to umano naiulat na to ni Tambaluslos. Sarap ng buhay ng mga anak nila, no? Papolo-polo, pakabakabayo, sana nilamon, sana kung ang kabayo, sana sipain na sila lahat ng kabayo. Kawawa talaga kayo, mga kababayan. Sobrang kaluluoy. Bumili ng villa, 470, halos kalahating 472 million. Ngayon, ayon sa ombudsman, madalas daw naglalaro ng, palaro-laro na lang daw ng polo ang anak ni Tambaluslos na si Ferdinand Marty Romualdez Jr. doon sa exclusive na lugar sa Soto Grande, Cadiz, Spain. Bala ko pa naman lumipat sa Espanya. Hindi na ako matutulan doon mga demonyo. Sa Switzerland na lang ako.
or sa UK, or sa Austria, saan kaya ako lilipat? Oo, hindi ako nagbibiro. Lilipat na ako ng Europe. Doon na lang ako. Masaya sa Europe eh. Maraming masarap magluto. But seryoso pinag-uusapan natin. Marami bang magmamahal dyan sa akin sa UK? Ayan si 3K Brandy. May magmamahal ba sa akin? Alright. Para naman makikain na lang ako para jumoba na tayo. Hindi. Pero, yeah, one day, I'm thinking about that. Na mag-retire kahit 1 year lang sa Europe. Yung stay ka lang ng walang uwian. Oh my God, ayan na, kailangan ampunin niyo ako dyan palangga. Nangako ka na. Nangako eh. 3K Brandy. Na marami tayong kaibigan dyan. Don't go there. Lipat ka dito sa Australia. May there palangga. Oh my God. Naku, dami talaga nagmamahal sa akin. I love you guys. So, tuloy natin tong pagnanakaw nila. So, ayon sa supplemental complaint, okay, mga kababayan, yung pagsalisali daw ng Marty sa polo-polo, chu-chu na yan, na competition sa Soto Grande, through, Kalatagan Polo Club. Ayon sa ombudsman, ay nakatulong daw para ma-connect ang pamilya ni Tambaluslos doon sa place na yon para masusog nila yung allegedly 472 million pesos na halos kalahating bilyon na villa na pagmamay-ari ni Tambaluslos. Saan na naman galing ang pera? Nakita nyo? Samantalang third world country kayo, tayo, kayo. Well, kayo na lang. Wala na kasi ako dyan. Tapos sila, kakasasabi lang ni Inday Sara kanina. Paborito nilang bumili sa Espanya, sa Amerika, sa Europa, ng mga bahay. Tira sila ng tira kay Sara Duterte, pero itong mga jutang ginimes ay nandiyan ang mga bahay nila sa Europa. Yap, hindi lang to. Ako, in-expose ko yan sa inyo sa Valle Verde, sa Forbes Park. Alam mo kung epektibo lang talaga ang kulam, patay na silang lahat sa akin, no? Sana magorgor na talaga mga hayop na yan. Now, mga kababayan, ang villa na sinasabi dito ay isang very luxurious sa Soto Grande. Very famous, very popular na residential area ng mga rich and famous sa Costa del Sol ng Andalusia, Spain. Sabi ng ombudsman, based sa initial investigation daw nila, okay? Wait. Tama. Based doon sa unang lumabas sa media, ang villa ay may lawak na humigit kumulang 2,019 square meters. At hindi daw bababa sa 16 rooms. Oh my God. 16 rooms? Okay? Malalaking swimming pool na nakatayo na magkakarugtong sa lupa, sa land o sa lupa na may kabuuang laki na halos 3,976 square meters ang property. At ito nga yung na-report ng media dati, nagkakahalaga ng 6.5 million euro up to 6.9 million o humigit kumulang 472 million pesos. Oh my God. Ano nang gagawin natin sa mga to palangga? Kulang ang buhay nila kabayaran sa pagnanakaw nila pag ito'y mapatunayan na galing sa kaban ng bayan. Kulang ang buhay nila. Kahit tadtarin mo sila ng pino, gawin mo silang bopis, kulang ang buhay nila palangga. Kayo hirap na hirap, magbakasyon nga lang kayo sa probinsya. Wala kayong pera, pero sila bumibili ng multi-million. Kalahating bilyong piso. Now, ang sabi sa report, so ito na napakalaking villa na to ay pinaka-exclusive sa southern Spain. Okay? Then, yung ginamit na company na nagbayad sa villa na ito, 20 days pa lang na active. Mula na nag-start up o nag-start sila sa company na ginamit na pangbayad dito sa bahay na ito, 20 days lang in the business,
nakabili ka agad ng villa. Parang nagtayo ka, nag-open ka ng company ng January 1, di ba? Nagsisimula ka pa lang by January 20, nakabili ka na ng, kumbaga ang capital mo is 1 million sa kumpanya mo. January 1, nag-open ka, din January 20, nakabili ka na ng 472 million. So yun ang iniimbestigahan daw. So ayon sa reklamo, ayan, binili ang villa noong January. Ito yung explanation ko, January din. Ay, ang example ko. January 30, 2024 ng kumpanyang Cecil Property. Okay? Cecil Property Ltd. Okay? Ngayon, mga kababayan, January 30, 2024. So, ang sinasabi ng ombudsman, ang kapansin-pansin daw dito ay ang Cecil Property ay isinama o naitatag umano sa Singapore noong January 10, 2024 lang. So nag-open, nag-start ang business sa Singapore January 10, then January 30, nakabili na kaagad ng 472 million pesos na halaga ng villa si Tambaluslos. So meaning, mga kababayan, within 20 days lang, kumita na kaagad ng kalahating bilyon ng kumpanya niya. Di ba? Para makabili ng villa na yon. Well, siguro naman, hindi naman tanga ang taong bayan. So, ano ang pagpapaliwanag dito? Ang question lang natin, talaga bang papanagutin siya? Kasi ang tagal na to, last year pa itong balita na ito. Mrs. Love, thank you for the jewels. Mamaya isi-share natin yung jewels nyo. Papakita natin. Ang question, sino ang nakatira doon sa villa na yon? Mga katulong, sino, pasyalan, mga katulong nila, katsok-tsaka nila. Ano yun, pasyalan ng mga kawatan? Yun yung isang malaking katanungan dito, mga kababayan. Kaya nga, kung sususugin lang talaga, teka, meron pang ulat. Ito pa. Then, ayon daw sa ombudsman, yung Cecil Property, ay hindi daw ito isolated company. Ito ay nililink nila sa mas malawak na network ng mga korporasyon na pinaghinalaan ginamit upang what? Magtago ng mga assets, okay? Para sa mga beneficial owner. Right? Ano-ano yung mga network, okay? Na binanggit dito, Bravos o Bravos Holding, Clear Spring Holdings, ayan. Right? Bright News, Golden Pleasant, Cecil Property, at Samchan Foreign Exchange. Okay? Then ayon sa investigation, ang Bravos Holdings daw ay inuugnay sa abogado ni Tambaluslos na si Jose Raulito Paras. Na sinasabi nito ay fraternity brother ni Tambaluslos. At sinasabi ng ombudsman na nominee ni Tambaluslos. Right? So, ito daw si Paras, okay, ang nagbayad sa startup capital, okay, na 250,000 pesos lang ng Bravos. Kaya mo, ang liliit lang naman startup capital, they have this transaction, kalahating bilyon. Tanga na lang talaga ang mga Pilipino kung ayaw nyo pang manindigan. Ang Bravos ay sinasabi din gumamit ng parehong Makati address na ginagamit ng law firm ni Paras at ng iba pang mga kumpanyang sinisiyasat ng ombudsman. So, sa corporate investigation, sinasabi dito na very important yung mga addresses, officers, shareholders, capital, startup capital, na para maipakita nila, mapapatunayan nila na they are capable to purchase nitong sinasabing villa na to. Paano ka makaka-purchase niyan? Di ba? Kung ang capital mo lang 4 million, tapos bibili ka ng kalahating bilyon na pag-aari? My goodness, mga kababayan. Hay, nako. O, ito pa. But, okay, ang corporate overlap, ano sabi dito? Ang sabi dito? No, not this one. Sinasabi ng ombudsman na ang 3.4 million, $million ang ipinadala sa Bravos. Then, based sa supplemental complaint, ang grabe, very complicated. Ang Samchan Foreign Exchange ay naglipat din daw ng kabuang 3.4 million sa Bravos Holdings.
sa 2 transaction, which is 600,000 US dollars noong December 23 at 2.8 million dollars noong October 25. Ngayon, mga kababayan, based sa kanilang investigation, ang ginagawa daw ni Tambaluslos at ng kanyang abogado, okay, ay inatasan o pinagkatiwalaan ni Tambaluslos ang kanyang abogadong si Paras para gawin itong mga transactionist na ito. Hindi ko nababasa itong mga putang na nakaba-aba ng mga balitang ito. I'm not gonna read that anymore. Bullshit. Why? Ay, sorry. Why, mga kababayan? Ano pa? Alam nyo naman na to eh. Di ba? Alam nyo na to, ano pa gagawin natin? Anong gagawin ninyo? Ha? Thank you, mga palangga. Ano gagawin natin sa mga hayop na to? Pero mabahay sa ano? Bahay, villa sa Espanya. 21 billion na, 886 million na investment na hindi maipaliwanag. Again, sabi ko nga, si Tambaluslos pa lang to. Hindi pa natin sure. Itong mga pinagnangak-ngak ko ngayon, galing sa balita, ay talaga bang pananagutin itong hayop na ito? Para lang maidagdag sa SONA. Sabi ni Barkadan, may bahay daw sila bangag dito sa Australia. Okay, sa Australia. Okay? Yeah, check natin lahat. Ang dami, actually may expose tayo. Ang dami-dami natin mga ano palangga, mga ano, baka matanggal yung ating props. Yeah, Shell Company, money laundering, yes, papunta na ako dyan. I have 18 pages of exposés na hindi ko pa, na kailangan kong intindihin. Although yung iba doon, na-expose ko na. Magsimula sa kay Michael Mann, na doon, pagkahaba-haba, yung sa Shell, totoo yan. Nabasa ko yan doon sa expose na sinend sa atin. Actually, ilang araw na yung sinend, hindi ko pa na, ang dami. Ang dami natin dapat busisiin. Pero alam niyo, para matapos na ito, para mag-bold star na lang ako, nagpapapayat kaya ako ngayon. Nakakapagod na ito palangga araw-araw, corruption pinag-anuhan natin. Para magpakasaya na lang tayo. Alam mo, the best thing, tanggalin yung mga hayop na yan. Ipasuka sa kanila. Ipasuka yung ninakaw nila, mga kababayan, na pera ng bayan. Bakit kamo? Ilang ano to? Ilang million? No, we're not talking million actually. It's billion, darling. It's billion and billions of pesos. Alright? Sobrang laki ang kanilang ninanakaw sa kabanambayan. At syempre, it takes time. Yung mga proseso na yan, mga kaso-kaso na yan, hindi nga natin alam kung talagang tutuluyan siya o maa-absuelto siya. Paano natin kuhain ang pera sa kanila? Challenge yan. Kaya pag naging presidente si Inday Sara, hindi yan ganun kadali. Okay? Sana magtalaga siya ng body na kung saan uunahin niya na kunin, bawiin lahat ng mga ninanakaw sa kabanambayan. Habang nagpapasarap sila sa pagpapaaral sa kanilang mga anak, eto, wag na kayong lumayo, yung ampon ni Satanas pinaaral sa London. Jobless. Walang pera at patay gutom. Laging nangingi lang sa inyo dati. Nakaaral sa London. Kaya dapat yung putang inang yan, ipasuka sa kanya lahat. Kung pwede yung jutak niya, di ba? Yung natutunan niya sa pag-aaral, lahat ng mga cell, kung pwede lang ganun ang parusa, ito yung ninakaw mo, di ba? Dahil maraming pinapaaral si Satanas na mga ampon sa London, na mga nagadila ng bilat niya. So, eto pa lang, hindi pa kamag-anak. How much more yung mga kamag-anak nila? May pabila, may paganyan. Kaya si Inday Sara, naku Inday, umanda ka lang talaga sa akin, Inday. Malaki talaga, Day, ang iyong problema sa bayan. Umanda ka lang talaga, Day. Dahil hindi talaga ka talaga titigilan. Day, pasukan mo sa kanila. Yun, ang mga kasama ni mga magiging i-appoint ni Inday Sara, hindi natin sila titigilan, ipasukan natin sa kanila lahat ng mga ninakaw nila, bawiin natin kung saan mang offshore accounts ang kanilang mga pera. Dahil may record yan, hindi pwedeng walang record yan. Kahit gumamit din sila ng mga Bitcoin or, whatever, masususog at masususog natin yan. Kailangan nyo lang alagaan si Inday Sara, di ba?
Ano na yan? Actually, alagaan, protektahan. Kasi when it comes to physical, maganda na ang tindig ni Inday Sara ngayon, pumayat na siya, at lagi naman siyang maganda. Okay? But more than that, kailangan protektahan si Sara Duterte dahil siya lang ang pag-asa natin ngayon na pwedeng mapanagot ang mga demonyong bangag. Nakakaawa talaga kayo, mga kababayan. Habang kayo ay inuuto, uulitin ko, tinatawag kayo sa mga barangay, binibigyan kayo ng bukbukin na bigas, binibigyan nga kayo ng ayuda, 2,000 ba? Magkano ang ayuda nyo? Yung mga, what do you call that? 4-piece. Okay? Sana wag kayo mag-settle sa 4-piece. Pero kahit naman ano ko dito, ang ngangabels ko dito, it's sad to say. Marami tayong mga kababayan sa slums of Tondo. Right, Catriona Gray? Sa slums of Tondo na hindi na talaga sila nag-iisip kung paano umunlad ang buhay nila. Nakukontento na sila sa mga ayuda, kaya lagi silang kawawa. Lagi silang ginagamit. Actually, naaawa ko pag nakikita ko yung mga bata, no? Noong isang araw, may nakapanood ako na pinipick up na yung mga pagpag sa basurahan. I don't know kung napanood nyo. Sobrang heartbreaking. Mahirap din naman kami pero at least proud ako hindi ako nakakain ng pagpag. 'Di ba? Nakakain kami sa Bisaya, fresh kami, saging, unog-unog, paggot. Sino nakakaalam ng unog-unog? Alam nyo ba, na pangarap ko makakain ng unog-unog? Na ako naalala, sa Bisaya yun Yung maliliit, 'di ba? Yung maliit pa sa dilis pero walang tinik kasi maliit. Ang sarap ng paksiw nakabalot sa dahon. Pag may pumunta sa Amerika, magdala naman kayo dito ng unog-unog at saka pagot. Matinik yung pagot. I don't know kung ano sa Tagalog yun. So anyway, habang kayo, nakita ko, kumakain nangungulekta yung babae ng pagpag, tapos binibenta pa niya sa kapitbahay niya. Iba yung dulong Alam ko yung dulong. Pero sa amin talaga sa Ilonggo, pinangat. Ang sarap-sarap nun. Hindi ko lang alam kung anong Tagalog nun. Pero iba yung dulong, iba yung isda na yun. But ganun pa man, nakita ko ang kahirapan ng ating mga pagpag na lang kinakain. Yan yung gustong ipakain ni Iba Makino sa inyo, pagpag. Yeah. Pinupulot nila, tapos yung mga manok, hinuhugasan, tapos piniprito. Pero sa totoo lang, kung wala ka na, kung tayo nasa disyerto tayo, kakain din tayo ng pagpag. Kahit nga sarili natin, kakagatin natin. Di ba? Ganon kasi kapit sa patalim yung mga tao. Yung pagpag ang dumi-dumi. Pero pag naipakulo mo na yun sa kumukulo-kulong mantika, patay na rin ang bakterya niyan. So, ganyan ang sitwasyon ng ating mga kababayan. At pinagkakapetaan pa, binibenta pa, nakita ko, binabalot-balot pa yung pagpag. Baringon. I think baringon, no, Jana? Yeah, ayan naman si Palangga. Pagkain na naman na sa isip ko. Anyway, hindi ako pwedeng kumain. I have to control my thingy. Bakit di sila kaya ang kumain nun, sabi ni Palangga Parcadan? Well, the problem sa atin, kaya binobobo yung mga anak ninyo, kaya yung education, yung mga anak ninyo, hindi kayo pinaprovidean. Ang gobyerno, hindi nila pinaprovide yung budget. We have the biggest budget, di ba, sa education. Hindi na pupunta lahat. Imbis na bigyan ng mga masustansyang pagkain ng mga bata through that budget. Then, healthcare, yung mga bata, purgahin. Dati ng mga bata kami, pinupurga tayo, di ba? Sa school. Then, bigyan talaga ng kalinga yung mga bata. Bata parang alagaan na para tumalino yung mga bata. Hindi lang yung mga patikim-tikim ni bangag na 1 beses, 2 beses na kunyari magbibigay ng gatas sa mga bata, optics. Tapos pag wala na si bangag, yung mga gatas na nakawin niya ng ibang teacher, I'm sorry, pero nangyayari yan. Dahil walang pangil ang batas. Yung ibang mga teachers dyan, di ko naman nila lahat. Kung sino may hawak ng luwag, na nakawin pa yan nila yung mga mga gatas na yan para sa mga bata. Akala nyo? Ano naman pag sinabi ng teacher, wala ng gatas. Kasi uwi nila sa bahay nila o ibibenta nila kasi walang pangil yung batas. Kasi kung ako ang presidente ninyo o si Inday, ipapropose kay Inday yan, yung budget para sa education, pag ninakaw mo utdan takaulo. Bitay. Di ba?
Kaya kayo ginagawang bobo yung mga anak ninyo. Nakita nyo ba talamak yung ating mga kababayan galing sa ibang probinsya, nandiyan dyan sa slums of Tondo, sa Parola, Tondo, sa kung saan-saan. Alam mo ba, nakapag-area ako dati dyan. Okay, sobra. 'Di ba? Galing din naman ako sa mahirap na lugar, pero ang doon yung Tondo, grabe talaga. Parang yung mga bahay doon, dikit-dikit na parang sako na lang, pwede ka nang gapangin ng kapitbahay mo. Nakita nyo ba yon? Nakita ko, tapos yung mga tao sa, well, mabuti-buti na yon. Kasi yung napanood ko na nasa ilalim sila nakatira sila, hindi sila makatayo. Nakayuko lang sila sa ilalim sila ng tulay. Mm. It's so sad. It's so sad naging. Alam mo kung bakit ganito yung laban ko? Kasi nakita ko lahat yun palangga eh. Alam mo, nung dumating ako ng Jamaica, pag may mga nakikita akong mga magagandang, ginagawa ng isang gobyerno dito, sabi ko, bakit kaya hindi gawin to sa bayan natin? Dati, nung dumating ako dito, tuwang-tuwa ako sa bike lane. Sa atin kasi noon wala pa. I don't know kung kailan nag-start yung bike lane sa Pilipinas. Anyone. Pero nung dumating kasi ako sa Amerika, nung bago ako pumunta ng Amerika sa Pilipinas, hindi walang marami. Wala talagang bike lane ako nakita. Kaya sabi ko, sana magkaroon ng mga bike lane sa Pilipinas, which is ngayon meron na. Sabi ko, yung mga elderly, yung mga PWD, nakakagala sila gamit yung kanilang wheelchair kasi may mga ramp. Yun yung mga gusto kong gawin sa Pilipinas. Na hindi ginagawa ng mga putang ina na nagbabiyahe sila sa iba't ibang bansa sa Europa, like yung pag sa bus. Sa bus ba ngayon? Meron bang ramp? Ramp din ang tawag doon, di ba? Yung pag sumakay ka ng bus, kahit tawag dyan, naka-wheelchair ka, pwede kang umakyat sa bus kasi priority ka. Yan yung mga ginagawa dapat sa Pilipinas. Yan yung mga bills ang ipinapasa ng mga putang inang mga maletagang na ang mga PWD may karapatan sila sa mundo. Hindi. Ang ginagawa ng minsan dadalhin yung mga lolo't lola natin sa mall o kung wala, swerte mo kung may sasakyan ka. Kung wala kang sasakyan, nakita ko binubuhat pa papuntang flyover. Ay no, not flyover. Anong tawag yan? Overpass. Flyover ano pala yon? Binubuhat pa ng dalawang ganon na sana may mga ramp para sa mga elderly natin o sa mga PWD para naman pag gusto nilang lumabas kasi may mga PWD tayong mga nagtatrabaho. They're very smart. Okay? Nasa corporate world sila pero physically, hindi nila kayang maglakad, kaya nga naka-wheelchair, di ba? O nakasaklay sila. Dapat yung mga batas na gano'n ang sinusulong nyo, mga jutang genimis kayo, mga maletagang. Hindi si Sarah. Yaan ang mga nakikita ko. Sabi ko, ang ganda naman dito. Sana may ganun sa Pilipinas. Uy, may bike lane. Dapat ganyan. Ay, prioridad yung mga matatanda dito, mga palangga sa hindi pa nakakapunta dito. Pag pumunta ka ng bus, sumakay ka ng bus, yung unahan na yan, para yan sa mga disabled o mga PWD. Diba? Hindi tulad sa atin, pakaramdaman pa kung tatayo or what. Pero ako, nakagawian ko. Ever since. Pag may elderly, tatayo ka agad ako, papaupuin ko kahit na dito sa Amerika. Kasi bata ka pa, malakas ka pa eh. Diba? Yan yung mga batas dapat ang sinusulong ng mga hayop kaysa magnakaw. Yung mga batang estudyante ngayon, dahil yan nga ang pag-asa ng bayan. Diba? Bigyan ng supplements. Pag sinabi kong supplements, kasi we talk about supplemental chuchu complaint, di ba? Food supplements. Ayuda sa eskwelahan. Wala, si Bangag, isang lugar lang. Bibigyan na ng lugaw-lugaw, mag-optics, pero national, wala. Excuse me. Hindi national yung approach niya. Pang-Bangag approach kaya dapat tapusin nyo ng hayop na yan. Pababain nyo na yung demonyong yan. Priscilla, Sokada, ay lalo na yung Japan. Mas nakaka-elib kayo dyan. Oh my God, I wish ganyan sa Pilipinas. Sa Japan, ang mga bata, maliliit pa lang, disiplinado. Right? Oh. Grabe, ang sabi ni Rose, Brazil, grabe nga, mga lifts sa MRT at LRT naman, di gumagana. Ang iba, wala lift, yung mga elevator.
Kasi tinitipid nila yung budget na yan. Di ba yung elevator na yan? Alam mo, dati ako nagtatrabaho ko nasa Pilipinas ako. MRT kliyente ko yan, Test Philippines. Naging client ko yan. Nagsusupply ako dyan ng mga grasa, kung ano-ano mga sealant, mga ganyan-ganyan, mga racket-racket ko nung unang panahon. Di ba? Maraming corrupt dyan. Okay? Hindi naman lahat. Maraming corrupt. Lahat na ng kajotan sa Pilipinas, kompleto tayo. Magnanakaw, adik, lahat, name it. Yes, Maki, dapat elementary pa lang ang mga bata, binibigyan na ng kalinga. Ayaw nila ibigyan sa inyong mga anak palangga. Kasi gusto kayong gawing mangmang para magamit kayo tuwing eleksyon. Tignan yung ginagawa ni Bangag. Magpapatawag kay Kapitan o darating si Satanas. Mamimigay ng bukbuking bigas. Optics, okay na. Yun ang mababait na ang mga bangag. Ganyan-ganyan. Yes, Joanne. Pati droga, polboron sila ang nagpaparami niyan. Kaya, di ba mga nagsasabi, ang hirap ipaglaban ng Pilipinas. No, hindi sa mahirap ipaglaban ng Pilipinas. Pilipinas yan. Hindi yan magbabago. Pilipinas pa rin yan unless nalabanan nyo ang mga demonyo. Napakaganda ng Pilipinas. Kung hindi na ako kinasuhan ng mga bangag, nandiyan ako ngayon. Kung hindi na ako papatayin, o bakit si Harry Roque, bakit si Maharlika hindi makauwi sa Pilipinas? Lalo na si Harry Roque, kasi ako naman, hindi man ako uwi dyan, magbabakasyon ako dahil wala naman akong babalikan dyan. Ba't babalikan ko kayong mga palangga? Yeah, mataas ang kuryente sa elevator, sabi ni Jana. Corrected by. Kahit na mataas ang kuryente, dapat ibigay yan sa taong bayan. Kasi taxpayers money yan. Ano na lang gagawin ng ating mga PWD? Anyone may PWD dito, di ba binubuhat niyo pa yung elevator? Alam mo, I remember, meron akong classmate ng college. Pero meron silang car, okay? Kinukwento niya sa akin, ang kanyang kapatid, PWD yun. So, araw-araw, parang napakatalino yun. Nandito na yun sa Amerika yun. Yung kapatid niya, buong buhay, polio hindi talaga nakakalakad. Binubuhat ng tatay niya. Okay, binubuhat ng tatay niya mula sa bahay. May car sila, alam ko may car sila. But syempre, ang kotse hindi na makakapasok sa eskwelahan. Diba? May problema, dapat ang eskwelahan may mga elevators. Dapat ang mga eskwelahan, public man yan or private, ayan, isa sa mga panukala na gagawin ko dapat. Na dapat may mga ramp, dapat PWD friendly. May mga elevators, hindi po pwedeng wala. Merong special elevators for them. Yung mga ganun ba? Sabi ko nga, itong mga hayop na to, ang ginawa kasi maglipat ng pera sa kaba ng bayan, bili ng bahay, imbis na alagaan kayo. Dahil kapag ang Pilipino ay inalagaan, lalo maging productive ang bayan natin. Paano tayo maging productive? Yung mga bata, nalululong din sa Facebook. Bata pa lang, kinakasangkapan ng kanilang mga magulang. Nagtitiktok-tiktok, gumagawa ng reel para magkapera. At Diyos ko, magkano naman pinapera sa reel na yan? Ang ilang reel, 1 million ang kita. $2, $1. O tangina, pero nagtsatsaga yung mga tao. Kasi nga naman, kung kung yung mga bata, sayang din yun kasi wala kang pera. Thank you, Palangga. Okay, Ma'am Palangga Priscilla. Alright. So anyway, mga kababayan, kawawa kayo talaga. Maintindihan ko kayo, alam mo, dami ko yung nakikita may mga reel na, kabayan, isang like lang, para ganito, para ganyan, maaawa ka sa mga tao. Pero hindi dapat ganun, lalo na yung mga bata, kinakasangkapan ng mga magulang. Minsan yung mga baby pa, yung mga nanay nila na mukhang wala sa katinuan, ginagamit pa parang pornografiya, napapakata ng suso, tapos yung anak ganyan. What kind of parent are you? Well, what do you expect kung hindi masyado kulang sa kaalaman, di ba? Pero sobrang kawawa ang bayan kong minamahal. Dumudugo ang aking puso. Hindi, totoo yun.
Mga kababayan, dumudugo yung aking puso pag nakikita ko yung mga kababayan ko na kung pwede lang kung na ipasuka lahat kay Satanas sa kanila lahat na magnanakaw yung multi-billion. Alam mo, ang ganda-ganda ng Pilipinas, kung lahat ng pera, lahat ng budget, mapupunta sa inyo. Kaso, ang budget, ang may hawak lang ay ang maletagang. So, para matapos natin ang problema, tapusin yung maletagang. Diba? Tapusin nyo sila. Kayo lang naman ang pwedeng tumapos sa kanila, wala nang iba. Taong bayan dapat ang tumapos sa mga hayop na yan. Sabi ni Rose, ang yaman ng Pilipinas, ang namumuno at mga nakaupo lamang, mga gahaman. Duterte talaga ang pag-asa natin. Sabi ni Jana, they exploit their children. Yun ang sinasabi kong kapit sa patalim. Katulad lang yan ng mga nananaksak, mga hayop, mga nanguhold up. Wala silang mabanaw-banawan, wala silang makain, gagamitin nila yung anak nila para mag-vlog. It's sad. Huwag niyong nakawin yung panahon ng mga anak. Okay lang vlog-vlog once a week. Pero huwag niyo sanang nakawin yung time ng mga anak ninyo or apo ninyo na dapat naglalaro sila. Dapat nagkakaroon sila ng mga activity. Alam niyo ako, noon sa Pilipinas ako, yung mga anak ko, although wala pa namang, well, may cellphone na noon. May cellphone na. Naglalaro na sila ng snake. Sa 5110, 30-10, di ba? Naglalaro na sa snake. Pero dati talaga, lahat ng hindi ko nagawa sa buhay ko, pinagawa ko. Nag-singing, nag-dance, nag-acting, nag-ballet, lahat. Lahat talagang, talagang, binigay namin ng bonggang-bongga yung kailangan nila, nag-karate. Lahat na lang pwede, lahat na lang, Dahil pala ako na lang nag-aral ng acting, ako na sana pala nag-artista, wala namang nag-artista sa anak ko. Yan, pinag-acting ko pa, wala nag-artista sa mga loka-loka. Ako pala yung mag-aartista. Ay, nako. Anyway, mga palangga, kahit ano nang ginagawa online, it's so sad. Pero ako, pabor ako na dapat ang mga bata, hindi sila i-allow. Dapat yan yung mga panukala. Gawin nyo yan, bigla ko naisip, na dapat yung mga bata pa lang, hindi sila in-exploit. May certain limitation. Although, di ba, actors and actresses, di ba? Dapat mayroong certain limitation na pwede mo lang, okay, fine, hindi mapipigilan. Although sa Amerika o sa buong mundo, I mean, I don't know, sa China, walang Facebook doon, di ba? May certain limitation. Okay, pwedeng ilabas yung mga bata, pero merong mga panuntunan. Hindi, yung mga bata, kawawa talaga eh. Yung isa, nakikita ko, nagpapasuso. Tapos, obvious naman na yung suso niya, yun ang ginagamit niya sa content niya. Meron ba nagpapasuso, ilalagay mo yung mukha, nakaganon ka, suso mo doon sa social media? Tangin ng buhay yan, di ba? Kawawa naman talaga yung ating mga kababayan. Yeah. Yes, sabi ni Maki, yun ang dapat may mga activities sa mga bata. Oo. Yung mga chikiting ko, nag-kiddie crew pa yung mga yan. May mga summer, di ba? Lahat ng summer nila. May mga summer camp sila, summer ganito, ganyan. Ganun gawin nyo sa mga anak ninyo. Pagtsagaan nyo kahit hirap kayo, igapang nyo. Ako ganun talaga. Kaya, naging okay naman sila. Kaya ang ganda-ganda ng memory sila. Mama, di ba dati pumupunta tayo sa ganito? Nagbalik kay ganito, nagbalik kay. Ayoko na lang mentionin. Mga famous din naman yung pinagpunta nila. Pati mga acting workshop nila, mga famous din naman yan. Para wag natin pangalanan, mga buwisit. Hindi naman tayo bayad ng mga lecheng yan. So yun ang gawin nyo sa mga anak nyo. Kahit hirap. Kami, hirap din naman kami nun eh. Okay? Magtitiis ka lang talaga. Wala akong loan wala akong designers. Kahit hanggang ngayon, konti lang. During that time, sige, usap na lang tayo ng nanay sa nanay. During that time, syempre, mga kaibigan ko, they have this mga bonggang-bonggang mga gamit. Ang sikat na sikat nun is yung relo na may iba-ibang kulay. Gucci ba yon? Was it Gucci yung iba-ibang bracelet, iba-iba kulay? Was it Gucci, darling? Di ba, ganyan, mga kaibigan ko, halos yung mga ganyan, wala ako nun. Pero it's okay. Kasi yung perang kinikita namin, binubuhos namin sa mga activities ng mga bata. Walang summertime. Okay, tapos ang ginagawa ko pa sa mga Jonakis ko, kaya matuto sila, gumagawa kami gawin nyo to sa mga anak nyo. May swatch ako, mura lang naman yung swatch yung time na yun. 800, 1,000. No, yung iba-iba cool, G-Shock, Gucci nga, yun yung pinapalit-palitan mong chuba-chuchu.
Ganyan, syempre, pag mayroon ka nun, social ka na. Anyway, so saan gawin nyo sa mga anak nyo? Ito it's up to you, pero ang laki talaga ng maitutulong sa mga anak ninyo. Mag-search kayo, lalo na yung mga mothers dyan, ang mga apo, mag-search kayo, maraming mga free naman or mga summer camp sa Pilipinas. Meron yan eh. Di ba? Yung, although sa amin, may paid talaga. Yung Janakis ko, every summertime, it's either magkikidi cruise sila, or may mga kaibigan kasi ako, marami naman akong connection eh. Sumasali sila ng mga pageant, nagmo-model-model. Shoutout kay Rich, naging model-model yung anak ko, ang galing-galing, ganda ng mga pictures. Ayun, ganon. So, mga ganyan ba? Tapos, lagi ko silang dinadala sa mga museums. Okay? Para na-explore nila, di ba? Lalo kayo nasa Maynila kayo, ang dami dyan, mga museums, mag-research lang kayo. Lagi silang ganun, kahit nagbabaon lang kami. Hindi kami, nagbabaon kami, nagluluto lang ako kasi mahilig ako magluto. O gagawa ko ng sandwich, baon namin, para nila kami bumili sa mga Jollibee or McDo kasi mahal na. So just do your thing bilang mother o lola. Bigla ako naiyak sa buhay ko. Ba't ganun? Ba't ayoko umiyak? Ba't ganun? Bigla ako naging emotional. Those were the days. Nadala ko sila kasi talagang sipag-sipag ko noon kahit saan. Mapakarate, mapa-taekwondo, well, karate na taekwondo actually. Lahat, kaya ang dami-daming, kahit wala akong designers noon, yung na-ponder kong memories sa kanila, iba yun. Kaya pag nagkakwentuhan ka, Mama, di ba ganito? Di ba ganyan? Tapos utang na ako ng 10, pagpabili lang ako sa Starbucks, sinisingil mo ko. Papabili ka na ng $7 na kape, sisingilin ka pa. Di ba? Mama, may utang ka sa akin, $7. Pero noon yun, bata-bata pa. Sanrio na ang wallet sa palengke na bibili, happy na. Ibang Sanrio nun. Kasi nung unang panahon ng time natin, wala pa masyadong peke. Tama ba ako? Mali lang ako. Baka hindi lang ako na-expose sa mga fake nung time na yon. Kasi alam ko lang puntahan nun, Gift Gate. Hindi ako nakakapunta ng Divisoria kasi unang-una, wala naman kami pang Divisoria. Pero Gift Gate kasi SM, di ba? SM West. SM West pa nun eh. Diyan lang kami sa area na yan eh. So SM West, kaya napunta ako dyan. Pero hindi naman, kailangan mo talaga pag-ipunan. Kailangan pag-ipunan yung mga lapis, ng mga eraser, ng mga Hello Kitty. Diyos ko, pinagnanasaan ko yan dati. Kaya nung nagka-work ako, ang una-una kong binili, Sanrio na backpack. Kulay blue. Binili ko, 700 pesos. O, di ba? Ang social ko na noon. Tapos naka-jeans ako, tapos naka-white shirt lang. Ay, ang social. Bugris na ano ba yung term? Bugris na bugris. Is it bugris? Bugris na bugris yung forma. Borgis pala, hindi ba? Shoutout kay Eloy Bugris. Borgis na borgis yung forma, o, di ba? Ang sarap balikan, ano? Ano yun? Talagang pag tumatanda na tayo, binabalikan natin yung mga kapanahunan natin. Borgis pala, hindi Bugris. Yun lang, mga ganyan. Pero, noong panahon na yun, si Jensen sa Harrison Plaza, hindi ako napupunta doon palangga eh. Kasi ako, Quezon City eh. Kaya hindi ako masyado napadpad sa Harrison Plaza. Buhay pa bang Harrison Plaza? Pero nakapunta ako dyan. Diba? Buhay pa bang Harrison Plaza? Ang Isitan? Ang Isitan, ang favorite ko dyan, takoyaki. Mga fishball sa ilalim. Ay, nako. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Close na raw yung Harrison, sabi ni Emelita. Sabi ni Cotton Fin, true, hindi pa usang imitation in our time. I love Gift Gate, kaso sa Manila lang yon. That I'm from Cebu. Oo, alam ko, hindi pa masyado uso yung mga peke-peke sa palengke. Kasi wala tayong nakikita nun eh. Yun yung memories ko eh. Wala talagang makita na, hindi tulad ganun yung mga Hello Kitty, makikita mo na sa kung saan-saan, di ba? Lalo nga yung mga Louis Vuitton, kahit basahan, lalo si Inday Sara, meron siyang short reel ba yon na sabi niya, LV ang among, LV ang among trapoday. Nalala, cute-cute niya doon. Diba? Ewan ko si Carmina yata nagbibidyo-video sa kanya yung assistant niya. LV ang among trapoday. So lahat ngayon peke na. Nung panahon natin wala masyadong wala masyadong peke eh.
'Di ba? Kaya tingnan mo naman yung alindog natin, 'di ba? Walang kapeki-peki. Uy, by the way, speaking of peki, I can't believe it. Halos lahat ng kabataan ngayon nadapa ang ilong, gustong magparetoke ng ilong. Yan na ba ang trending sa Pilipinas? Ang dami ko nakita na talagang pinag-iipunan daw nila yung kanilang pagpapailong. Okay lang yun. Pera nyo naman yun. Kayo naman nag-iipon. Hindi ko na po, ang dami ko na problema sa mundo. Poproblemahin ko mamaya pagpapailong nyo. Pero grabe, ano, parang naging trend na. Di ba? Parang naging trend na yung pagpaparito. Parang tapyasin ko na yung mukha ko ngayon. Parang ganon. Oh my God. Marami na ding peke noon gaya ng Levi's. Hindi ka. May Levi's din ako noon pero isa lang. Okay, baka yeah. Ngayon nguso ha para kakapal. Oo. Yung Cartimar nakapunta rin ako diyan. Ano daw? First investment ng vloggers ay braces. Next ang ilong. Talaga ba? Kaya pala yung nagurgur, ano, naka-braces. Kaso hindi naman yan nagka-braces at saka nag-ilong. 'Di ba? Oh my God. Ngayon tiyan mo dyan na na-enjoy. Photographer dati sa Harrison Plaza, sabi ni Kate Wan. Ay, Wrangler! Yes, Wrangler yan. Hindi ko makalimutan. Ay, mahal yan ha. Mahal pa rin yan. May gift gate sa May Moraita nung side ng FEU, sabi ni Gloria. Hindi ko na maalala. Although nag-aral ako sa University Belt, pero hindi ko na maalala yung gift gate na yan. Usapang 80s or 90s ba to? Sabi ni Gorgor Zoro, nahuli ka. Pinag-usapan natin yung mga edad natin naglabasan. Yes, Levi's, magpapatahi ka sa mga tailoring shop. Mas mura, maganda pa. Talaga ba? Pag nakapagpatahi ka nun, may pera ka naman, di ba? Sabi ni Emelita. Parang puwet ng manok daw yung mga nguso. O, hayaan mo na yung mga puwet ng manok na yan. Pero talagang yun ang naging trend sa Pilipinas, ano? Parang sumasabay na tayo, no? Dito din, mga puwet. Di ba? Uy, delikado yun, ha? Magpapaganon-ganon kayo. Pag gumawa kayo, dapat healthy kayo. At wag nyo lang pag-ipunan yung pang-ilong nyo. Ipunan nyo yung downtime. Pag ipunan nyo, baka yung ilong nyo lumabas na, one day matanggal yung silicone or something. Dapat pag ipunan nyo yung pang-ospital ninyo just in case. Right? Sabi ni Jana, ilong kagagawa lang, nagurgur agad. Yes, sabi ni Rafael Bautista, sa underpass ng Recto, tahian ng mga imitation ng Levi's at Wrangler doon. Talaga ba hindi kasi ako nagpatahi doon palang guy? Ang alam ko lang pinatahi ko uniform, then hindi ako nagpatahi. So, anyway, nako, I can talk about nung unang panahon. Yung favorite topic ko yan, yung mga nakaraan natin. But, yeah, so Counter Sona is coming up. Abangan ninyo, hindi ko pa nagagawa yung script, but, ayoko na mapapahiya sa inyo. I'll do the script later. Excuse me, nag-burp ako. Thank you, babush!